Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa inyo lahat mga kaibigan. Ito po ang Kawan Demokrasya. Sa araw na ito ay ika-11 ng Disyembre 2025. Abay, nagbibilang na po tayo ng ilang araw lamang sapagkat sang-ayon sa pangako ni Ombudsman Boying Remulla, bago mag-15, lalabas na ang warrant of arrest nila Villanueva, Escudero, Bong Revilla, at iba pa. Alam po ninyo, nasa sentro ngayon ng gobyerno ay umiimbulog dyan po sa posisyon ni Ombudsman Boying Remulla. For the first time, nakakaramdam po ng pag-asa magkaroon ng katarungan ang bansang Pilipinas, ang taong bayan, hinggil po dyan sa laban kontra korupsyon. At yan po ang pangunahing mandato ng Ombudsman. Ang Ombudsman, mga kaibigan, once na yan ay ma-appoint ng Presidente, ma-confirm ng Committee on Appointment, hindi na po pwedeng tanggalin dyan ang kahit na sino. Halimbawa, didemanda niya si Sara Duterte. Hindi na pwedeng gamitin ni Sara Duterte ang pera ng China para mapatanggal niya lamang si Ombudsman. Nasa Constitution po natin yan na 7 taon hindi pwedeng tanggalin ang Ombudsman at maaari lamang po siyang tanggalin sa pamamagitan din ng impeachment, parang presidente, parang vice-presidente. Ngayon, siya po ay nasa center stage. Ika nga, dyan umiikot ngayon ang atensyon ng taong bayan kay Boying Remulla sapagkat naging talamak masyado ang korupsyon na binulgar ni Marcos. Pinakita po ni Marcos, meron siyang political will. At dito po, tignan ninyo ako mabuti sapagkat hindi po ako nangingimi sabihin ito. Dito ko nakita, may political will si Ginoong Marcos. Bagamat ako po ay madalas nagtatampo sa kanya sapagkat hindi ko maintindihan ang iba niyang polisiya para yung pagkakatanggal ni General Torre matapos sabihin niyang mabuting pulisyan. Tapos tinanggal niya. Abay, pag ganyan ang political will, sintonado yan, panis yan. Sapagkat ang political will na hinangako sa kanya ay yung marching order niya kay General Torre na hulihin, implement ang arrest warrant ni Kibuloy, implement ang ICC warrant through the Interpol kay Duterte. Matagumpay na nagawa po ni General Torre yan at hinangaan po natin dalawa. Hinangaan ko po si Torre, hinangaan ko rin si Bongbong Marcos. Sapagkat dyan, nagpakita siya ng political will. Yung mga bangag-bangag issue na yan, baliwala sa Kawan ng Demokrasya yan. Sapagkat ang pinagbabatayan po natin ay aksyon. Pinagbabatayan po natin ay ang kanilang mga public pronouncements, mga policy declaration, at isa sa akin pong pinakamatibay na pinangahawakan kung bakit tumahanga ako kay Bongbong Marcos ay yung kanyang paninindigan na hindi niya isusuko ang Pilipinas kahit kaninong foreign power. Ang ibig po sabihin niyan talaga ay ang China. Ngayon, ito pong sinasabi ni irrelevant, stupid na senador ng pangalan ay Robin Padilla. May mga nagtatanong po sa akin, ano raw ba ibig sabihin ng haram? Yan pong haram, yan ay opposite ng halal. Yang halal, yan po yung katanggap-tanggap sa puso ng Islam. Yan yung malinis, yan yung pinapayagan ng Quran,
yan ay maganda sa mata ni Allah. Yan pong tawag dyan ay halal. Na pag ikaw may kinakasama, kailangan pakasalan mo yan para maging halal ang inyong pagsasama. Ang haram na si Robin Padilla, ibig po sabihin naman yan ay kasuklam-suklam, nakakapandiri, nakakarimarim, haram. Sapagkat ito pong pagbabawal ng Islam sa pag-aasawa ng lalaki sa lalaki, pagtatalit ng babae sa babae, abay haram po yan. Hindi yan maaaring maging halal. At nung isa sa batas ni Robin Padilla, hindi lamang yan, kundi yung pag-aasawa ng lalaki sa lalaki, siguro gusto niya lamang pagbigyan ng kanyang kapatid na bakla, si Haring Ganda alias Rostom Padilla. Ito siguro gusto niyang ipamasko. Ngayon at senador na ako, maaari na kitang paligayahin. Pwede ka na mag-asawa sapagkat ikaw ay nagpagawang babae mula sa iyong pagkalalaki. Gumastos ka ng 3 milyong piso para maging babae ka at pwede ka na makipagtalik sa lalaki bilang isang babae. Hindi na kinakailangan pa yan sa wet poo. Ayaw ko pong pag-usapan natin yan. Ganun pa man, bakit natin nabanggit itong si Robin Padilla? Sa dalawang kadahilanan. Bakit daw tinatawag kong haram? At ano ibig sabihin ng haram? Ang haram ay bawal, pinagdidirihan, kinamumuhian ng karimarim, at yan ay dapat huwag tularan. Si Robin Haram Padilla. Bakit ko raw nababanggit siya? Anong relevance niya sa ating pag-uusap? Abay, publicly, nagsasabi siyang payo niya kay Senator Bato de la Rosa, huwag kang susuko sa kapangyarihan ng banyaga. Ay sisiwaran siya Di sige, magtulong kayong dalawa sa pagtakas sa batas. At pag kinakailangan nga, tulad na aking sinabi, ang tulong ng mamamayan sa bisa ng warrant, citizens arrest, warrant of arrest. Pagsaserve ng warrant of arrest ng isang ordinaryo, hindi police, hindi regular law enforcement agent, citizens arrest po yan. Nagbo-volunteer po ako at si Trillanes na sasama sa pag-aresto kay Bato de la Rosa. Yung make my day, make my day. Yes, we are ready to make your day. Isama mo na si Robin Padilla at pati yan ay gusto ko itapon dun sa Hague sapagkat grabe ang kanyang pag-idolo sa kulto ng DDS na tawagin po ay si Digongio Duterte. Si kaibahan ni Duterte, hindi po political will yung kanyang katapangan. At hindi po siya matapang. Napatunayan ko na yan sa aking sarili. Si Duterte ay duwag. Ang lahing Duterte, tatak Duterte, ay tatak duwag. At yung political will, abay ang tapang niya magpapatay nang walang kalaban-laban. Yan sila Kian de los Santos, Kim Ramos, Carl Arnaiz, Kulot de Guzman, mga batang-bata o kaya magkama na Bertis na hinuli yung anak, dinala sa presinto, sinundan ng ama, pumunta sa presinto makipag-usap. Abay, pinatay po, sinabi ng agaw ng baril, mag-ama, pinatay sa loob ng police station at siyang mga pangyayaring ganyan, nakaluwalduman, hindi ang reflection ng political will. Yung pagpapatay ni De La Rosa at ni Digong Duterte kay Mayor Espinosa sa loob ng kulungan, hindi political will. Mali dyan si Yormi, mali si Magalong, mali yung mga nag-iidolo
Sabi nilang matapang talaga si Duterte, ultimong mayor, ultimong nasa loob na ng kulungan, pag nanlaban, patayin. At kanina, habang nagre-repaso po ako ng kasaysayan ni Duterte sa Senado, abay, kitang-kita ko, dinig na dinig ko at akin pong pinag-utos sa staff ko na i-save yung mga statement niya na yan na lahat ng mga naging police director sa Davao, DDS yan. O nandyan si De La Rosa, DDS yan. Nandyan si General Danao, DDS yan. General Gamboa, DDS yan. At totoo sinabi kong, pag nanlaban, pinitin ninyo manlaban, patayin ninyo, sapagkat tungkulin nyo yan. Inutil na presidente ito, hindi ang political will. Kailan naging tungkulin ng pulis ang pumatay? Ang tungkulin ng pulis ay to serve and protect, magsilbi at magbigay ng proteksyon. Hindi pumatay. Yung pagpatay, wala po sa ating batas yan. At sasabihin pa ng ugok na ito, sorry, kayo mga nagjujus kay Duterte, ugok yung dinujus ninyo. Sabi niya, pag kayo lumaban, pilit yung lumaban. Pag lumaban, patay nyo. Ugok. Talagang anti-Pilipino to. Talagang haram itong Duterte nito. Hindi lang tayo marunong magmura at hindi dapat natin pinapalaganap yan. Kaming mga Muslim, bawal po yung pagbumura. Lalo yung pagsabi ng PUTA, ina. Sa aming mga Muslim, lahat ng ina ay sagrado. At kahit na kaninong nanay yan, kahit na nanay pa yan ni Duterte, si Aling Soledad, kilala ko yan. Matinong tao yan. Ewan ko bakit nagkaroon siya ng demonyong anak. Ganun pa man, hanggang ngayon, may nagtatanggol kay Duterte. Kaya nga po, ang batayan ko parati sa pagkatao ng isang opisyal, ano ang pananaw niya kay Duterte? Pag siya'y kumakampi kay Duterte, zero. Halimbawa, ito naggagaling-galingan na batang may sira ulo, ang pangalan Kiko Barzaga. Nung sinabi niyang pro-Duterte siya, tinignan ko na mabuti, may depresya talaga ito. Lahat ng hanggang ngayon ay kumakampi kay Duterte, ay may pagkabarsaga-basag ang utak. Lahat without exception. Yan, Guanzon, Magalong, hanggang ngayon may tinuturing kayong kapuri-puring ginawa si Duterte. Lahat kayo may depresya. At hindi na natin kailangan balikan yung mga pangako ni Duterte. Si Duterte ay isang fake na presidente sapagkat hindi siya nakapag-file ng kanyang Certificate of Candidacy para pagkapangulo. Nag-file siya ng Certificate of Candidacy pagka-alkalde ng Davao City. At yung kanya naging tauhan si kaibigan Martin Dino, patay na po ngayon yan. Nag-file ng candidacy, Certificate of Candidacy bilang alkalde ng Pasay City. Taga Quezon City yan, anak yan ng barangay chairman doon po sa may Roosevelt. Bakit sa Pasay City siya kakandidato? Yung pala, mag-substitute position sila ni Digong Duterte. Nag-substitute. Naging kandidato pagka mayor ng Pasay, si Duterte. Pero sa tulong ng COMELEC at tulong ng pera, abay nakilala po siya o pinayagan siya ng COMELEC kandidato, pinayagan pa manalo. Samantalang ang kandidatura niya ay maraming depresya. Una, late. Pangalawa, substitution for mayor of Pasay City. Ganun pa man, fake, yan ang aking pinababatayan na fake president si Duterte na inyong dinadakila. Pero pagpalagay na natin na hindi siya fake. Nanalo siya sapagkat siya ay nagsinungaling. Ang sabi niya,
tatapusin ko ang korupsyon sa loob ng isang taon. We have the record of that. Hindi po gawa-gawa ito. Hindi dahil sa anti-Duterte ako. Opo, anti-Duterte si Carbonell. Totoo po yan. Eh ako, hinamo pa nga niya ng barilan, okay lang. Pero napatunayan kong duwag yan. Tatak Duterte, ibig sabihin, tatak D, tatak duwag, at bandurugas. Sabi na, 1 year, corruption, under sa kanya, dyan lumaki ang corruption ng DPWH. Sabi na ni Diskaya nung tanongin siya ni Bato de la Rosa, kailan ba lumago ang iyong negosyo? Kailan ka naging kontraktor ng DPWH? 2016 onwards. Sabi ni de la Rosa, oy, siguro doon mo mabuti ha. Sapagkat 2016, umpisa ng Panguluhan o Presidency ni Rodrigo Roa Traidor Duterte. Abay, nanindigan si Diskaya, sinabi niya, ay 2016, yan si Diskaya, ang abogado niya ay si Marcoleta. Ang asawa ni Marcoleta, yan naman ay kapartner sa insurance companies na nagsiserve ng mga million-million level policy ng mga Diskaya sa kanilang construction contract sa DPWH. Ano po pinupuntos natin? Hindi kalaban ng corruption si Duterte, kakampi ng corruption. Ibig sabihin, niloko po tayo sapagkat ang kanyang anak na babae, reyna ng corruption sa Department of Education, na pinakamalaki ang budget sa Office of Vice President. Sabihin niyang ang kanyang mga binigyan ng pera ay sila Mary Grace Piatos. Yung Piatos, mga kaibigan, kaya ano yan chichirya, yung Mary Grace, kaya lang nila ginamit yan sapagkat yung in-order na nag-overtime na staff ng Office of the Vice President ay nag-take out sa Mary Grace. Mary Grace Piatos, therefore, was one of the false, fake names na naging recipient ng milyon-milyong piso intelligence funds ni Sara Duterte. Ano po ibig sabihin ito? Abay, umuusbong napakalaking korupsyon, parang atomic bomb po yan. Sino pa may pakana? Duterte, Sara Duterte. Kailan nag-umpisa yan? Sa panahon ng panunungkulan bilang isang Vice President ng Republika ng Pilipinas at habang namamayagpag ang kulto ng Duterte. Ang sabi niya, pinapapasok niya mga insik dito. Yung mga insik na hindi sila Henry C. Mga insik na parang Xi Jinping, Communist Chinese. Pinapasok niya. Pinapasok pa mga pogo. Dito natin nakita ang political will ni Marcos nung sinabi niyang binibigyan ko kayo hanggang December 2024. Huwag na lalagpas dyan. Huminto talaga ang pogo. Yung pogo, mga kaibigan, ay uri ng sugalan ng biktima niya ay pawang mga insik sa Communist China. Kaya pinagbawal po dyan sa Communist China, nagtakbuhan sa Pilipinas sa tulong ni Digong at sa tulong ng napakalaking pera na dala-dala ng mga pogo operators na yan. Ang tunay na nakakabiktima ng Pilipino na kanilang sense of morality at nagiging corrupt ay ang kasino Pilipino. Yan po dapat imbestigahin ng Senado at ng Kongreso. Kasino Pilipino. Huwag na po natin palawigin yan sapagkat yan ay para pong sumpa sa mga pamilyang Pilipino. Ngayon, ito pong ultimate test, ang pinakamasusing pagsubok, mga kaibigan, sa kakayanan ng Marcos administration na magpahuli ay
ikot sa katawan ni Bato de la Rosa. Pag hindi kaya nila nartatis yan, tawagin mo na uli sa mandato na yan si General Torre, Mr. President. Pakalatin po ninyo mga kaibigan itong video nito para makarating sa mga tauhan ni Bongbong Marcos na activating niya si General Torre sa paghuli, hindi lamang kay Bato de la Rosa, kundi paghuli na rin dyan sa mga senador na sangkot sa malakiang pandarambong sa kaban ng bayan. At tuloy-uli, bigyan po ninyo ng sapat na backup o suporta itong Ombudsman Remulla upang may sagawa niya ang mandato ninyo na linisin ang corruption sa gobyerno, lalo tigit siyang nangyaring scam sa flood control project na bumiktima ng daang-daang mga libong mga Pilipino. Yan po ang ating pong paninindigan. Pakishare po ninyo para kumalat ito. Pakisubscribe na rin po kayo. At kung maaari, bumili na rin po kayo ng aklat na aking pong sinulat. Yung mga katarantaduhan ni Duterte, inilagay ko po sa aklat yan. At kung ako po'y mali, pwede po nila akong idemanda. Wala po nangangahas sapagkat wala pong mali sa libro na yan. Ang mali lamang yan ay pag hindi ninyo binibili, abay, medyo nalulugi po tayo ng konti. Yun lamang. Yun lamang ang mali sa libro na yan. Pero pag magtutulungan po tayo at bibili ninyo yung libro na yan, para pong inayudahan ninyo ako na sabihin, ipagpatuloy mo ang laban sa korupsyon, laban sa kasamahan, laban sa karuwagan, laban sa katraiduran ng mga Pilipinong kumakampi sa China. Yan po ang ibig sabihin na ating pong laban. Yan po ang laban ng kawal ng demokrasya. Ako po ang kawal ng demokrasya, Kawaldi Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!